Hi Leo, May 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, Leo Energy. Kamusta kayo Leo? Sa bagong buwan ng Mayo, ano nga asahan po ng mga taong ito? Any guidance advice, message, Leo? Mensaheng gabay po para sa kanila. Guidance message, Leo, anong parating sa inyo ngayong May 2026? Anong guidance ang kailangan nyong marinig? Mensaheng gabay po para sa kanila. Leo energy. May mga tumatalon. Hindi natin pipigilan. Leo. Okay, isa-isayin po natin. Hopefully, maging straightforward lang tayo. Okay? Hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man yung pwedeng nakikita nyo sa mga baraha. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. This is the Devil card. 7 of Pentacles, 8 of Wands. Okay. So tayo po ay general reading. Ayusin ko lang. Of course, just only take what resonate, Leo. So, unahin ko yung travel kasi ito sobrang magkoconnect right now sa ilang galawan sa planeta nyo. Si Mars. Yes, the planet of energy. Tama ba? Right now, by the time na nakikinig o napakikinggan nyo ito, marahil kailangan kong mabanggit astrologically, still currently nasa inyong mga 9th house. The 8 of Wands po ay narito. Anything connected abroad, international, it could be unexpected for some of you. Travel. Yes, kahit sa simpleng pagpaplano lang po. The 7 of Pentacles ay narito. Pagpaplano or ideya na pwedeng pumasok sa inyong isip this month. Okay? Na it could be a surprise din or sudden, unexpected. So, reversal tayo guys. Pwede itong higit sa inyo mismo mag-apply or sa ilang tao sa inyong paligid kayo ang susurpresahin. Meron bang travel opportunity? The Ace of Pentacles ay narito. Kung hindi man po ito physical travel, pwede itong halimbawa yung work nyo, kung saan kayo nagtatrabaho, ay konektado sa ibang bansa. So may ilang ganap dyan. Or merong connection, reconnection, reunion, baka ngayon pa lang, if ever, nagpaplano na kayo kahit over the net po. Merong ilang ganapan online or worldwide. Okay, or halimbawa kung kayo nasa isang LDR, long distance relationship, nag-iinit, again, Mars, planet of energy, action, nandyan sa inyong mga 9th house. Marahil kailangan ko nang mabanggit. Okay. Si the devil, marahil kayo umangat dyan. Dalawa lang yan, is either pagkalabis or kulang. Pero kung aking i-apply nga po astrologically, so may pagka-intense, extreme, on fire. So balance lang din, huwag kayong magmamadali sa bawat aksyon, desisyon na pwede nyo mabuo this month, May 2026 tayo. Magplano para sigurado. Well, sabi ko nga, pwede naman itong pinaplano pa lang or kahit simpleng ideya, 7 of Pentacles po. 7 is connected sa relationship din, business, marriage. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Hi, Miss Bev. Babalikan kita, Miss Bev. Sana nandyan ka ba? Laban ko lang ang mga Leo, May 2026. Other messages, kung hindi yan mag-apply, guys. So, Page of Cups, Ace of Pentacles. Since na-mention ko na business, pwede naman itong if ever, meron kayong mga ilang unfinished business. Kasi ito maaari yung na-miss nyo na chance, opportunity, marahil mabuhayan kayo this month, or merong mabuhay dyan na kahit sa simpleng ideya or ilang napornada na plano nitong mga nakalibas na buwan, pwedeng out of the blue, ito baka dyan mag-connect, ay mapapaangat, mabibigyan ng opportunity na tugunan, harapin, or bigyang diin. At this time, magpaplano na kayo ulit.
ng merong mas may long-term plans or long-term na yung intention. Okay, it could be physical, mental, emotional, guys, or even financial. The devil is here. Kung aking i-apply, halimbawa, physically, emotionally, meron kayong ilang New Year's resolutions, di ba? Pag unang taon, umangat yung bago dito, guys, bago. Mga bago. Na in a way na pornada. Hindi nyo napanindigan. Halimbawa, sa inyong mga lifestyle. So, para pinapalalahanan lang kayo dito ng baraha, kahit nasa Mayo na tayo, May 2026 ito, hindi pa huli ang lahat para maging healthy. Okay, or magkaroon kayo ng healthy options pagdating sa inyong mga sarili, physical, mental, emotional. Si the devil kasi ay narito. Ito yung ilang unhealthy habits natin or unhealthy patterns. Hindi siya nakaka-healthy, nakaka-pretty. So, anong gagawin? Balance is the key. Alam nyo, ano rin to kay Moonchild? Note to self, I have my rising sign in Leo. So, marami tayong imbalances, relapses, hindi naman tayo perfect. So, do some reflection, maybe kailangan marinig ito ng ilan sa inyo. Kung ano yung kailangan natin bigyan ng balancing approach sa buhay. Hindi pa huli lahat, guys. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo wala na Moonchild, si the devil na, wala na demonyo na, pakita natin sa live. Wag na. Baka ma-restrict tayo. Ayaw ni TikTok ng may, walang damit kasi si the devil. Pakita na lang natin ganyan. Ayan. So, hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man yan. Yung kalakip na mensahe ay pagkasobra or pagkakulang. So, do some reflection, guys. Saan ba kayo dyan nagkakaroon ng unhealthy approach? Unhealthy patterns in life? Okay, napakagandang pagkakataon. Marahil kailangan marinig to do some reflection, evaluate, re-evaluate, reassess yung mga ganapan nitong mga nakalipas na buwan. Na kung feeling nyo, especially tapos na, katapusan na, wala na, hindi na pwede. Walang imposible. Sabi ko nga, new beginnings pa umangat dito. Maring may mga pagbabago kayong maramdaman. Mas lalawak ang inyong mga pag-unawa or parang marami pa kayong gustong matutunan, madiskubre, mapuntahan, makilala. At hindi po imposible yon. Again, unang-unang bagsak pa lang, the travel. Yes, travel sector, ang inyong mga 9th house ay nag-highlight pa rin ngayon. The energy is giving. Si Mars ay nariyan sa part niyo. For some of you, I feel, kasi ang lawak ni 9th house, konektado yan sa education, religion, at why I feel for some, meron bang kahit sa simpleng ideya na gusto niyong magbalik eskwela, higher education kasi si 9th house, or talagang may magbabalik eskwela, o kahit sa simpleng trainings lang yan, parang meron pa kayong gustong matutunan, madiscover this month, or pwede niyong simulan ngayong buwan na hindi pa huli ang lahat. Pwede pa kayong magsimula ulit sa una. Okay, or connected dito sa inyong mga faiths. Ano pa man ang inyong mga religion, maybe a reminder, the devil is here. Connect pagdating sa inyong mga special connection sa Kanya. Maging ano pa man ang religion. Okay, lalo kung medyo nahihirapan na, hindi na nagiging madali ang mga bagay, surrender nyo lahat sa Kanya. Pray lang natin to, ha. Alam naman natin how powerful ang prayers, guys. Yes, huwag tayo magpalamon, magpatalo dito sa ilang demonyo, negativity, na hindi nakatutulong para tayo ay ito. Baka kailangan marinig for some Leo, si Ace of Pentacles naka-reverse, parang napipigilan parang nabibigyan kayo ng limita at restrictions na minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang sarili, at dyan hindi napapaangat yung opportunity or namimiss nyo yung opportunity na pwede naman mga bagong simula. Okay. I see na may paglawak po ng inyong hindi lang perceptions or pag-unawa. Sabi ko nga, alam ko paulit-ulit sa part na yun, si King of Cups, Page of Cups, pero pagdating sa inyong mga network din, it could be a new connections, new friendship, maring mas yung Page of Cups, yung kanilang mga aura ay mas bago, very innovative, or mga Gen Z yung pwedeng pumasok sa inyong mga buhay ngayon, mas younger,
Pero meron kayo siyang pwedeng mapulot na aral. Kung magiging bukas kayo sa ilang pag-expand ng inyong network, friendship, circle, I feel na yun yung mga tao na pwedeng makatulong sa inyo, sa inyong pag-usad. Para saan? Sa higit na ikababalanse in life. Yes. So, in short, maging bukas din. Maging bukas kayo sa kahit sa simpleng pagpupayo, opinion, kahit over the net, socialize, connect. Ganon yung energy. Alam ko minsan tumatalon yung messages, pero pumapasok sa isip ko, nakita ko si Page of Cups. Balance, King of Cups, between emotional and being practical. Okay. So, tayo po ay general message. Just only take what resonate. Na-mention ko na rin yun, no? Yung mga young. See the tower. Pag planet Uranus, nakikita ko dito kay the tower, and si Mars. So si Mars again, nasa inyong mga 10th house. Si Uranus ngayon ay nasa inyong mga 11th house. Tama ba? Double check natin. Minsan may na-share lang ako astrologically guys, pero hindi nyo na kailangan laliman or pakaintindihin. Yes. Maaring may ilang unexpected kayong maramdaman this month of May or onwards pagdating sa inyong mga buhay karera. At the same time, your circle, your friendship. Ups and downs, highs and lows. Pero again, sabi ko nga, patuloy lang kayong maging bukas sa ilang tao na ito, connections, positive, negative, walang perfect. Along the way, meron kayong mga makikilala na kung iaalaw nyo lang, hindi perfect, pero maging bukas daw kayo. Meron kayong aral na mapupulot dyan. May ilang unexpected na tao na pwedeng pumasok sa inyong buhay. Pumasok na kasi si Uranus sa mga sign ng Gemini. Na-mention ko yung young, Page of Cups. Mga younger, yung mga Gemini youthful, yung kanilang mga aura. So, maaaring mas mga bata, nakikita ko, na pwedeng pumasok sa inyong buhay. Pwede yung makilala in the next coming years. Gagawa tayo ng topic dyan. Pagdating kay Uranus, yung pag-transit ni Uranus sa Gemini, itong nakalipas na, parang ngayong buwan nga ata yan eh. Alam niyo yung ilang galawan sa planeta, lumilipat-lipat din yan guys ha. Ma-share ko lang din sa inyo. Ganun yung energy, or kayo to mismo. Paangatin yung pagiging young. Free-spirited, young and free, yung freedom na kahit anong ganapan nyo ngayon or itong mga nakalipas na buwan ng taon or nagdaang taon, hindi pa huli ang lahat. Paangatin yung ideya na para kayo nagsisimula sa una na parang mga bata. Ganun yung energy, Leo, na hindi pa huli ang lahat para kayo ay makapagsimula. Other messages, ihabol ko ito. Maaring may ilang concerns kayo. So, reversal tayo every time. Pagdating sa inyong tahanan, pamilya, maaring may ilang unexpected dyan, naganapan. Ito yung wala talaga tayong control with the tower. Minsan ginugulat tayo. Wala naman talaga tayong control sa lahat ng bagay na pwedeng ihain ng universe, pero pinapaalalahanan kayo na meron kayong control. Paano to? Haharapin. Okay, kalma, hinga, stay flexible, adaptable sa situation. So, reversal guys, yung mga na-mention kong messages, maaaring hindi tungkol sa inyo, pero sa ibang tao sa inyong paligid. Kung ito'y patungkol sa inyong mga houses, fourth house of home, family, kasi magbibigay din yan this month, along with your other cards, may ilang imbalances kung saan maaaring kayong yung higit na kailanganin, hanapin, or ito ay pwedeng kusa ngayon pa lang nararamdaman. Meron ba kayong kailangan ayusin, kumpunihin, or mga gustong bilhin para saan? Sa higit na ika-comfort of course, or ika-secure, ikatatag ng tahanan. If that is about your physical home, the devil is here. Parang meron kayong gustong i-balance sa part na yan, na ang ganda. Or kung hindi yun tungkol sa physical home, could be connected sa isang miyembro ng pamilya kung saan kayo yung aagapay, kayo yung kakailanganin or hahanapin. Ganon yung energy. Dalawa lang yan. It could be someone young, the Page of Cups ay narito, or someone mature. It could be a guardian, a parents, ganon. Okay? So, ang daming ganapan, Leo, isa-isa. Buwan ng Mayo tayo, hinga. Balance is the key. Prioritization, unahin muna kung ano yung mahalaga, isa-isa. Iwas sa pressure. Okay, at magplano kung kakailanganin para wala kayong makalimutan kasi sa dami,
Baka meron kayong makaligtaan. At dito umangat yung pagka-miss, no chance. At dito, baka dito, may mga magtampo. Ito, baka dito naman umangat yung ilang imbalances na bakit mo nakalimutan. Alam mo yan, sa dami ng iniisip nyo, sa dami ng pwedeng ihain sa inyo ng universe. Balance, guys, between emotional, again, and being practical. Alam ko may hugot, ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. May 2026, mensaheng gabay lamang po, Leo.